Sa pang-araw-araw na buhay, ang pinakamalaking banta ay hindi palaging nagmumula sa mga armas, kundi sa kapangyarihang hinahayaang lumago ng walang hangganan. Kung saan walang sinuman ang nangangahas na tumutol kapag ang takot ay nagiging isang kinagawian at ang kawalang katarungan ay sumisibol sa lugar na dapat sana iligtas. Minsan, ang kailangan lamang ay isang maliit na kislap ng katapangan upang yugyugin ang lahat. At sa araw na iyon, ang katapangang iyon ay hindi nagmula sa entablado, hindi mula sa ilalim ng matingkad na ilaw, kundi mula sa isang taong dapat sana inagpapahinga lamang sa gitna ng magulong pamilihang bayan ng San Roque. Muling gumawa ng gulo ang kapatirang bagsik, isang kilabot na grupo na nakasuot ng itim na uniforme. Sa pilitan silang nangongolekta ng key protection money at walang awang binubugbog ang ilang mga tindero na tumatanggi. Sa gitna ng mainit na sitwasyon, nagawa pa nilang hamunin at insultuhin ang isang aktibong general ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ngunit mula sa gitna ng nagkakagulong mga tao, isang di pangkaraniwang figura ang lumitaw, isang sundalo. Isang scout ranger na nakabuong uniforme, nag-iisa ngunit matatag na nakatayo. Siya si Sargento Miguel Migs de Leon, isang piling sundalo na hindi lamang nagpoprotekta sa mga naaapi, kundi handang ipagtanggol ang karangalan ng institusyong kanyang kinabibilangan, ang V, na nyurakan sa mismong harapan niya. Paano nga ba nangyari ang pambihirang kaganapang ito? Sabay-sabay nating tunghayan. Ilang buwan bago ang insidente sa pamilihang bayan ng San Roque, isang marahas na protesta ang sumiklab sa harap ng headquarters ng National Capital Region Command sa Campo Aguinaldo. Ngunit ang mga dumating ay hindi ordinaryong mga rallyista. Sila ang mga miyembro ng kapatirang bagsik na pinamumunuan mismo ni Rico Ban Aguilar, isang dating sundalo na sinipa mula sa serbisyo dahil sa matinding paglabag sa disiplina. Sa gitna ng nag-iingay na sigawan, umakyat si Ban sa isang pansamantalang entablado at nagsimulang magbitiw ng mga mapanulso na salita, hayagang iniinsulto ang institusyon ng D. Ang mga security personnel na naroroon ay napilitang magtimpi, na natiling nakatayo sa katahimikan habang ang kanilang mga panga ay naggangalit sa galit. Sa isang mapang-uyam na tono, sinabi ni Ban na ang IFI ay wala ng silbi sa pagpapanatili ng katatagan ng bansa. Sa gitna ng mga nagpoprotesta, si General Ricardo Valderrama, isang respetadong opisyal mula sa General Headquarters, ay tahimik na nakatayo, hindi nagpapakita ng anumang reaksyon, bagamat malinaw na niyuyurakan ang kanyang karangalan. Pagkatapos ay inihagis ni Bani ang bandila ng Pilipinas sa lupa, tinapakan ito sa harap ng publiko, habang sumisigaw na hindi na kailangan ang VI sa bansang ito. Ang kilos na iyon ay nagpasiklab ng malalim na galit sa ilang mga batang sundalo na naroroon din, kabilang na si Miguel de Leon, na nooy nagsisilbing personal na aide ng general. Sa likod ng kanyang mahinahong kilos, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na nabasag sa loob niya, isang pakiramdam ng kahihiyan, hindi lamang para sa institusyong kanyang pinaglilingkuran, kundi para na rin sa pinunong kanyang iginagalang. Mula noon, tahimik na nagtanim ng isang panata si Miguel. Hindi upang gumanti ng pisikal, kundi upang patunayan na ang AC ay nananatiling nakatayo ng may dangal, at ang mga sundalong tulad niya ay hindi mananahimik kapag ang pagkatao ng bayan ay niyuyurakan. Sa kanyang puso, isinumpa niya na kung isang araw ay makakaharap niya ang mga taong tulad ni Bani, siya ang tatayo sa unahan. Kahit mag-isa, walang problema. At hindi niya inasahan na ang araw na iyon ay darating ng mas maaga kaysa sa kanyang inaakala. Hindi nagtagal matapos bumalik mula sa isang lihim na misyon at habang nasa maikling bakasyon, muling nag-cruise ang landas nila ni Bani at ng kanyang grupo sa isang lugar na hindi niya inaasahan, ang pamilihang bayan ng San Roque. Noong umagang iyon, ang kapaligiran sa palengke ay tila karaniwan. Ang mga tindero at tindera ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga paninda, mula sa mga sariwang gulay, prutas, hanggang sa isda at karne. Ang busina ng mga sasakyan at ang tawanan at usapan ng mga mamimili ay pumupuno sa maingay na hangin ng umaga. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho. Isang grupo ng mga lalaking malalaki ang katawan at may mga mababangis na mukha ang pumasok sa palengke. Ang kanilang mga hakbang ay mabibigat at ang kanilang intensyon ay malinaw na hindi maganda. Sila ang mga miyembro ng kapatirang bagsik, ang grupong kilala sa maraming lugar bilang mga unipormadong preman. Ang kanilang itim na kasuotang malamilitar, na may malinaw na nakasulat na kapatirang bagsik sa dibdib, ay agad na naghasik ng takot sa mga tindero na napilitang manahimik.
Isa sa kanila ay may dalang maliit na kahon na gawa sa kahoy na tinatawag nilang key-kahon para sa seguridad. Habang ang iba ay kumalat sa bawat pwesto. Hindi sila nagtatanong, hindi sila nagbibigay ng pagpipilian. Ang pera ay dapat ibigay. Tapos, ang halaga ay iba-iba, depende sa laki ng negosyo. Ang mga malalaking tindahan ay kailangang magbayad ng mas malaki, habang ang maliliit ay sapilitan pa ring mag-abot kahit kaunti. Si Aling Nena, isang nagtitinda ng gulay na ilang dekada nang naroroon, ay yumuko na lamang sa pagsuko nang iabot ng isang miyembro ng grupo ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "Abot." Kinuha niya ang pera mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito ng walang reklamo. Sanay na kami, Hijo. Buwan-buwan silang dumarating, nagbabayad na lang kami. Kung hindi, guguluhin nila ang pwesto namin, bulong niya sa kanyang katabing tindera na tumango na lamang. Ngunit hindi lahat ng tindero ay tahimik na tinanggap ang pangingikil na iyon. Sa kabilang sulok ng palengke, nagsimulang uminit ang sitwasyon. May isang taong matagal nang nagtitimpi ng galit, si Mang Cardo, isang nagtitinda ng isda na sa araw na iyon ay gumawa ng isang malaking desisyon. Isang desisyon na magdadala sa kanya sa isang brutal na komprontasyon. Matagal nang galit si Mang Cardo. Alam niya na ang perang kanilang ibinabayad ay hindi kailanman bumabalik bilang tunay na proteksyon. Nakita niya mismo kung paano, buwan-buwan, dumarating ang grupo ng walang anumang pagkakakilanlan, walang permiso, at walang anumang ambag maliban sa takot. Nang lumapit sa kanya ang isang miyembro ng kapatirang bagsik na nakalahad ang kamay, hindi na tinag si Mang Cardo. Matatag siyang tumayo sa likod ng kanyang mesa na puno ng sariwang isda, at sinabi sa malakas na boses, "Hindi ako magbabayad. Isang taon na akong nagbabayad, pero nasaan ang seguridad?" Ang kanyang mga salita ay bumasag sa katahimikan. Ang mga tindero sa paligid niya ay sumulyap lamang mula sa likod ng kanilang mga paninda. Walang sinuman ang nangahas na sumuporta. Ang miyembro ng kapatirang bagsik ay natigilan sandali pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono. Hindi nagtagal, lumitaw si Ben. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at magaspang, kasunod ang ilang mga tauhan na mas malalaki at mas nakakatakot. Lumapit siya kay Mang Cardo na may mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. "Bago ka lang ba rito? O sadyang naghahanap ka ng gulo?" Tanong niya habang tinatapik-tapik ang balikat ni Mang Cardo gamit ang kanyang matigas at malamig na palad. Hindi umatras si Mang Cardo. "Hindi ako naghahanap ng gulo. Gusto ko lang malaman, kung magbabayad ako, ano ang makukuha ko?" Ang pangungusap na iyon ay hindi na nasagot. Isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang mukha. Walang awang sinuntok ni Ban si Mang Cardo, dahilan upang bumagsak ang katawan nito sa basang sahig, tumama sa kahoy ng kanyang pwesto. Dugo ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang ilong at sentido. Hindi pa sapat ang isang suntok, agad siyang pinagtulungang gulpihin ng buong grupo. Mga sipa at palo ng kahoy ang sumira sa kanyang karito ng isda, ang tanging pinagkukunan niya ng kabuhayan. Ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa mga hiyawan ng kasiyahan ng mga salarin. Sa kabilang panig ng kalsada, sa isang simpleng karinderya, kung saan madalas tumambay ang mga manggagawa tuwing umaga, nakaupo si Sargento Miguel de Leon, umiinom ng isang tasang mainit na kape barako. Kagagaling niya lamang sa isang nakakapagod na lihim na misyon. Ang kanyang katawan ay nananakit pa, at ang kanyang isip ay hindi pa ganap na kalmado. Ngunit noong umagang iyon, sinubukan niyang namnamin ang kaunting katahimikan ng buhay sibilyan na bihirang-bihira niyang maranasan. Subalit, ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya ang grupo ng kapatirang bagsik na pumapasok sa palengke. Hindi siya agad kumilos. Sa halip, pinagmasdan niya sila mula sa malayo ng may matalas na tingin. Bilang isang scout ranger, alam niya kung paano basahin ang sitwasyon bago pa man ito sumabog, ang kanilang mga kilos, ang kanilang pananamit, ang tingin na puno ng banta. Lahat ng iyon ay nagpaalab sa kanyang likas na instinct bilang mandirigma. At nang marinig niya ang sigaw ni Mang Cardo na tumatanggi sa pangingikil, alam ni Miguel na may masamang mangyayari. At tama nga siya. Sa sumunod na sandali, sumiklab ang gulo. Walang anumang pag-aalala, inilabas ni Miguel ang kanyang telepono at mahinahong ni-record ang pangyayari. Kinunan niya ang mga mukha ng mga salarin, ang kanilang mga uniforme, at ang paraan ng kanilang pagkilos.
Matapos makakuha ng sapat na ebidensya, ipinadala niya ang video ng live sa headquarters ng Scout Rangers, kasama ang isang maikling voice message, humihingi ng suporta. May pambubugbog at pananakot na ginagawa ang kapatirang Bagsik. Lokasyon, pamilihang bayan ng San Roque. Nang hindi naghihintay ng sagot, tumayo si Miguel. Itinuwid niya ang kanyang likod, huminga ng malalim, at nagsimulang tumawid patungo sa palengke. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang mga mata ay matalas, at ang kanyang isip ay malinaw. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Pagdating niya sa lugar, nagsimulang humina ang ingay. Dose-dose ng mga mata ang nakatuon na ngayon sa isang figura, isang lalaking nakakumpletong uniforme ng Scout Ranger, nag-iisang nakatayo sa gitna ng dagat ng mga nakaitim. Ang taong iyon ay si Miguel de Leon. Samantala, si Mang Cardo ay nakahandusay pa rin sa basang sahig ng palengke. Dugo ang dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang mukha, lumilikha ng pulang mansa sa gitna ng putik at nagkalat na isda. Ilang mga tindero ang nanatiling nakatayo sa gilid, takot ngunit sabik na malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Sa isang matatag at malinaw na boses, sumigaw si Miguel, "Tigil! Lisanin ninyo agad ang lugar na ito. Ito ay paglabag sa batas." Walang kahit katiting na panginginig sa kanyang boses. Kahit ilang hakbang lang ang layo niya kay Bani, ang kilabot na lider ng kapatirang Bagsik, hindi nagpakita ng takot si Miguel. Ngunit sa halip na umatras, tumugon si Ban ng isang malamig na ngiti at mapangmaliit na tingin. "Sino ka?" "Tropa. Umuwi ka na, asikasuhin mo ang bansa mo," sabi niya nang may pang-iinsulto. Malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa ilang miyembro ng kapatirang Bagsik sa likuran niya. Ngunit si Miguel ay nanatiling hindi natitinag. Ang kanyang katawan ay handa sa isang basic na fighting stance. Hindi siya pumaroon upang maghanap ng gulo, ngunit hindi rin siya susuko sa kawalang katarungan. Sa mas mababang boses, ngunit nananatiling matatag, sinabi niya, "Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon na umalis ng walang anumang kahihinatnan. Ngunit kung pipiliin ninyong manatili, dapat kayong maging handa na managot sa lahat ng ginawa ninyo ngayon." Katahimikan. Tila huminto ang oras. Ngunit ang tensyon ay agad na nabasag ng walang anumang babala. Isang miyembro ng kapatirang Bagsik ang sumugod at nagpakawala ng suntok patungo sa ulo ni Miguel. Nagsimula na ang laban. Ang unang suntok ay mabilis, ngunit ang reflexes at karanasan ni Miguel bilang isang piling sundalo ay naging dahilan upang masalag niya ang atake ng may perpektong tiempo. Agad siyang gumanti ng isang maikling sipa sa tiyan ng kanyang kalaban, tama at malakas. Ang miyembro ng kapatirang Bagsik ay napasuray at bumagsak habang hawak ang kanyang tiyan. Ngunit ang isang ganting salakay ay hindi sapat upang sirain ang kanilang loob. Sa loob lamang ng ilang segundo, 5 hanggang 6 na lalaki ang sabay-sabay na sumugod kay Miguel mula sa iba't ibang direksyon. May sumabunot sa kanyang buhok, may nagpakawala ng mga suntok na walang patumangga, at mayroon pang ang sumubok na sipain siya mula sa likod. Ngunit si Miguel ay nanatiling nakatayo. Kahit nakatanggap ng ilang malalakas na suntok, lumaban siya gamit ang mga teknik ng close quarters combat. Isa-isa, sinimulan niyang idisable ang mga ito. 2 lalaki ang kanyang naibagsak sa basang sahig ng palengke sa loob lamang ng ilang segundo. Subalit, napakarami ng kanyang kalaban. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mapagod, ang kanyang hininga ay bumibilis, at dugo na ang dumadaloy mula sa gilid ng kanyang labi at sentido. Kahit halos bumagsak na ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nag-aalab. Walang balak na umatras. At sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng makina ng truck ang narinig mula sa malayo. Ang dagundong ng mabibigat na gulong ay mabilis na papalapit, dahilan upang magsimulang mag-atubili ang mga miyembro ng kapatirang Bagsik. Sumulyap sandali si Miguel, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit nanginginig na ang kanyang mga tuhod, alam niyang darating ang tulong. Isang berdeng truck ng militar ang lumitaw sa kanto. Ang malalaking gulong nito ay humampas sa basang aspalto, nagpatilamsik ng tubig baha sa bangketa. Biglang huminto ang truck sa harap ng palengke, pinuputol ang daan ng pagkubkob ng kapatirang Bagsik kay Miguel. Bumukas ang likurang pinto ng truck. Isang iskwad ng mga Scout Ranger na nakakumpletong uniforme ang agad na bumaba. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at organisado.
Walang sinayang na oras. Bumuo sila ng isang pormasyon para sa crowd control at sinimulang itulak paatras ang mga miyembro ng Kapatirang Bagsik gamit ang mga riot shield at batuta. Walang putok ng baril, walang tear gas, tanging mga matatag na palo at disiplinadong aksyon, sapat upang sila'y mapaatras nang hindi kinakailangang kumitil ng buhay. Ilang miyembro ng Kapatirang Bagsik ang sumubok lumaban, ngunit hindi sila handa na harapin ang isang piling puwersa na kumikilos ng may kahusayan sa labanan. Sa loob ng ilang minuto, ang grupo ng mga preman ay nagsimulang magkawatak-watak. May mga tumakbo, may mga nanlaban, ngunit sa huli ay bumagsak din, tinamaan ng palo o sipa mula sa mga sundalo. Sumigaw pa si Bane, inuutusan ang kanyang mga tauhan na manatiling matatag, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa pagkasindak ng mga taong nagsimulang magtakbuhan. Si Miguel, na nakatayo pa rin na puno ng sugat at hingal na hingal sa gitna ng kaguluhan, ay agad na nilapitan ng isang kasamahang sundalo. Inalalayan siya nito at tinulungang maupo sa gilid ng bangketa. "Magaling ka, Migs. Kami na ang bahala rito," sabi ng sundalo habang tinatapik ang kanyang balikat. Sa kanilang paligid, ang kapaligiran sa palengke ay nagsimulang magbago. Ang takot na matagal ng namayani ay dahan-dahang napalitan ng pag-asa. Matapos matagumpay na paalisin ng mga Scout Ranger ang Kapatirang Bagsik, nagsimulang maglakas loob ang mga tao na lumapit. Ilang individual ang tumulong kay Mang Cardo na nakahandusay pa rin. Isang ina ang mabilis na kumuha ng basang tela at pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Isang ama ang tumawag ng ambulansya. Ngunit bukod sa pasasalamat, mayroon ding galit na nagsimulang umusbong. Sa loob ng maraming taon, namuhay sila sa ilalim ng panunupil, takot lumaban dahil sa banta ng paghihiganti. Ngayon, sa presensya ng mga Scout Ranger, at sa sitwasyong nasa ilalim na ng kontrol, naramdaman ng mga mamamayan na ito na ang tamang panahon. Isang binata na nagngangalang Paolo, na minsan na ring kinikilan, ang lumapit. Nanginginig ngunit may determinasyon, sinabi niya, mayroon silang malaking headquarters sa Valenzuela. Alam namin ang lokasyon. Doon nila itinatago ang kanilang mga armas at dokumento. May mga tao pang ang kinidnap doon. Ang commander ng squad, nakagagaling lang sa truck, ay marahang tumango. Ang kanyang tingin ay lumibot sa nag-aalab na diwa ng mga mamamayan sa kanyang harapan. Napagtanto niya na hindi lamang ito isang operasyon para sa pagpapatupad ng batas. Ito ay isang misyon upang ibalik ang dignidad ng isang komunidad na matagal nang nabuhay sa anino ng takot. Matapos ang isang maikling koordinasyon sa radyo sa kanilang headquarters, naglabas siya ng isang matatag na utos, dalhin ninyo kami roon. Sa tulong ng ilang residente na alam ang mga shortcut, ang convoy ng mga Scout Ranger at mga mamamayan ay gumalaw patungo sa isang industrial zone sa Valenzuela, kung saan nakatayo ang headquarters ng Kapatirang Bagsik. Hindi lamang sila nagdala ng mga rifle at kagamitang pandigma, nagdala sila ng isang bagay na mas mabigat, pag-asa. Pag-asa na linisin ang kanilang lugar mula sa pagkakahawak ng premanismo na matagal nang nag-ugat. Ang headquarters ng Kapatirang Bagsik ay nasa isang lumang bodega, napapalibutan ng mataas na bakod na bakal na kinakalawang na. May mga GC's camera sa ilang mga sulok. Mula sa labas, ang gusali ay tila tahimik na parang walang anumang kahina-hinalang aktibidad. Ngunit alam ng mga residente na iyon ang sentro ng kanilang kapangyarihan, ang lugar kung saan kinokolekta ang perang mula sa pangingikil, itinatago ang mga iligal na armas, at lihim na pinaplano ang mga banta laban sa mga mamamayan. Pagdating ng mga Scout Ranger, agad silang kumilos sa isang pormasyon ng pagkubkob. Ang mga residenteng kasama ay itinuro ang pangunahing pasukan at ang posibleng lokasyon ng mga armas. Matapos magbigay ng babala gamit ang megaphone para sumuko ang lahat ng miyembro ng Kapatirang Bagsik, walang sumagot. Hindi na naghintay ng matagal, sumulong ang team. Isang malakas na dagundong ang narinig na wasakin ang pinto ng bodega gamit ang isang breaching tool. Sa loob, natagpuan nila ang mga tunay na ebidensya ng krimen, mga patalim tulad ng itak, mga bakal na tubo, at ilang mga gawang bahay na baril. Sa likurang silid, isang lalaki ang natagpuan sa isang mahinang at takot na kalagayan. Siya ay biktima ng kidnapping na nawala ilang linggo na ang nakalipas dahil sa pagtangging magbayad ng protection money. Agad na iniligtas ang biktima para sa medikal na atensyon.
Ilang miyembro ng kapatirang bagsik na nasa loob pa ang sumubok lumaban, ngunit hindi naging mahirap para sa mga scout ranger na supilin sila. Isa-isa silang dinakip at pinusasan sa labas. Samantala, nagsimulang pumasok ang mga residente sa headquarters, tumutulong sa paghahanap ng mga dokumento sa mga mesa at computer. Ang mga ebidensya ng transaksyon sa pera, listahan ng mga pangalan ng mga tindero na kinikilan, at mga video recording ng pananakot ay matagumpay na nakolekta. Lahat ng ito ay magiging matibay na pundasyon para sa prosesong legal na susunod. Ilang oras matapos ang raid, sa wakas ay dumating na ang mga pulis. Nagdala sila ng mga sasakyan para sa mga bilanggo at agad na kinuha ang responsibilidad sa paghuli sa lahat ng miyembro ng kapatirang bagsik, ang mga nakatayo pa at ang mga sugatan. Ang medical team ng pulisya ay nagbigay ng paunang lunas bago dinala ang mga suspect sa ospital o sa istasyon ng pulis para sa karagdagang investigasyon. Ang headquarters ng kapatirang bagsik ay sinelyuhan ng police line. Isang masusing investigasyon ang agad na isinagawa sa lugar. Sa gitna ng maayos ng sitwasyon, nagtagpo si Lieutenant Colonel Reyes, ang commander ng batalyon ng Scout Rangers, at si Police Major Santos, ang hepe ng Criminal Investigation Unit ng lokal na pulisya. Mahigpit silang nagkamay, nagpapakita ng respeto sa kooperasyon ng dalawang ahensya sa pagbuwag sa grupo ng mga preman. Nagpapasalamat ako sa mabilis na pagtugon ng mga kasama sa kapulisan, sabi ni Colonel Reyes. Kinikilala rin namin na may kabagalan sa aming panig sa pagtugon sa mga ganitong grupo. Susuriin namin ito ng buo, sagot ni Major Santos. Sa gitna nila, naroon din ang taong nag-iisang tumayo sa simula, si Miguel de Leon. Ang kanyang katawan ay puno pa rin ng mga sugat, ang mga pasa sa kanyang mukha ay hindi pa nalalapatan ng benda, ngunit nanatili siyang nakatayo. Sa isang maliit at magalang na seremonya, direkta siyang tumanggap ng pagkilala mula sa kanyang commander para sa kanyang pambihirang katapangan sa kabila ng hindi niya pagiging on duty. Ang mga tindero mula sa pamilihang bayan ng San Roque ay dumating din, may dalang mga bulaklak at pasasalamat. Sa gitna nila, si Aling Nena, na may nangingilid na luha sa mga mata, ay bumulong, nakahinga kami ng maluwag dahil sa iyo, Sargento Miguel. Maraming salamat. Sa pagbagsak ng kapatirang bagsik, nagsimulang maramdaman ng mga taga San Roque at mga karatig lugar ang kalayaang matagal nang nawala. Wala nang banta, wala nang pangingikil. Ang natira na lamang ay pasasalamat at ang paniniwala na mayroon pa ring mga sundalong tulad ni Miguel sa bansang ito. Isang taong handang tumayo, hindi para sa posisyon, kundi para sa dangal at dignidad ng bayan. Ang pangyayari sa pamilihang bayan ng San Roque ay naging patunay na bagamat marami pa ring mga tiwaling opisyal o mga grupo na inaabuso ang kapangyarihan para mang-api, mayroon pa ring mga tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan at pagsilbihan ang mamamayan. Sa likod ng parehong uniforme, mayroon pa ring mga sundalong naniniwala sa katarungan, karangalan at pagkatao. Ilang araw matapos ang insidente, bumalik sa normal ang sitwasyon sa palengke. Muling nagbukas ang mga tindero ng kanilang mga pwesto ng walang pangamba at muling nagtakbuhan ang mga bata sa mga eskinita na dating tahimik dahil sa takot. Sa isang sulok, isang matandang lalaki ang nagpapalit ng tabla ng kanyang pwesto na nasira noong gulo. Sa bagong tabla, isinulat niya gamit ang tisa, ang katapatan ay hindi kahinaan. Samantala, si Miguel de Leon ay mag-isang nakaupo sa isang bangkong kahoy malapit sa tarangkahan ng kanilang kampo. Ang sugat sa kanyang sentido ay nagsisimula ng gumaling. Tumingin siya sa malayo, sa papalabas na araw na dahan-dahang tumatago sa hamog ng umaga. Walang palakpakan, walang seremonya, tanging katahimikan at isang maliit na paniniwala na sumisibol sa loob niya, na ang katapangan ay hindi laging maingay. Minsan, ito'y simpleng